May pagkakataon na nga sana ang Golden State Warriors na maipanalo ang game laban sa Toronto Raptors nang makalabang sila ng 7 points sa last 1 minute and 43 seconds. Ang problema, kagaya ng nakaunang laban, nag-choke na naman sa dulo ang team na ito at umabot pa sa overtime at matalo 141-127 kung saan hindi naging sapat ang laro ni Stephen Curry nang magtala siya ng 39 points. Pagkatapos ng game, karamihan sa mga fans at analyst sinisi si Coach Steve Kerr sa pagkatalo dahil patuloy na paggamit nito ng small ball lineup na siyang literal nagpatalo sa team. Sa katunayan, sa liit ng lineup ng Golden State, napabayaan nila ang Raptors na magtala ng 70 points inside the paint. Nahayaan nga nila ang Toronto na makakuha ng 55 total rebounds kasama ang 18 offensive rebounds. Bukod dyan, mag-isa rin naman silang denomina ni Scottie Barnes nang nakakuha ito ng 25 points na isang senyales hindi epektibo ang small ball lineup ni Coach Steve Kerr. Samantala, matapos nga ang tatlong magkakasunod na talo ng Los Angeles Lakers, sa wakas naputol na nga nila ngayon matapos nilang tambakan ng Sacramento Kings sa pangunguna ni Luka Doncic na nagtala ng 34 points at si LeBron James na merong 24 points. Hindi kagaya sa nagdaang laro nila, nagkaroon dito ang Lakers ng magandang shooting at kumagat ang adjustment sa depensa sa pag-step up ng halos lahat katulad ni Rui Hachimura, Marcus Smart, Ayton at si Jake LaRavia. Kung last game lalamya-lamya ang depensa, mas naging solido sa ngayon na siyang rason bakit nila natambakan ng Kings. Bukod dyan, napabilibre naman ang ginawang performance dito ni Nick Smith Jr. na kanilang two-way player na naging sobrang agresibo sa pagtatala ng puntos. Siya nga ang literal game changer at siyang bumuhat ng bench scoring na tumulong kina LeBron James at Luka Doncic sa game. Kaya siya ang nahanap na pamalit ng Lakers kay Austin Reeves sa scoring at opensa ni Coach JJ Redick. Samantala, dito naman, alam naman nga ninyo na isa ang Portland Trail Blazers sa mga maituturing na average team sa NBA. Itinuturing sila bilang lottery team na rason bakit marami sa kanilang kalaban ang minamaliit sila. Pero pinatunayan ng team na ito na hindi sila basta-bastang kupunan na matapos nilang i-upset ngayong araw ang Boston Celtics 114-108 at sa pagtatala ng double-digit points ng 5 malalaro na pinangunahan ni Shaedon Sharpe na merong 26 points, Deni Avdija 24 points at si Tomás Camara na merong 20 points at si Donovan Klinga na merong 18 points, 18 rebounds. Halos lahat nagkaroon ng magandang laro na siyang rason bakit natalo nila ang Boston Celtics na pinangunahan ni Jaylen Brown na merong 37 points. Sa pagkapanalo ng Blazers, nagawa nilang maiangat sa 13-19 ang win-loss record bilang top 10 sa West kung saan pasok pa rin sila sa contention ng play-in tournament. Sa madaling salita, kayang-kaya pa rin nilang makipagsabayan sa ibang malakas na team kahit wala sa lineup si Jrue Holiday.